Here we go again mga kaparokya, nandito na naman tayo para mag-update sa ilang naging ganap sa mga noontime show host at para ibahagi ang nangyaring online viewership kahapon. By the way mga kaparokya, kamusta kayo? Ako si Mervin at una nating pag-uusapan or ilan sa pag-uusapan natin mga kaparokya ang naging reaction ni Tito Soto sa pahayag ng Eraserhead vocalist na si Ellie Buendia patungkol nga sa kanila or sa Tito Vic and Joey. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na paki-subscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po sa inyo. So umpisahan natin ang ating kwentuhan sa It's Showtime host na si Ann Curtis. So kamakailan nga mga kaparokya ay nagdiriwang ito ng ika-40th birthday noong February 17, araw po yun, ng Lunes. Sayang nga dahil absent siya sa It's Showtime on her birthday. Well mga kaparokya, nabati or binati naman po siya ng mga kasamahan sa trabaho. So yun nga mga kaparokya, nagpasalamat si Ann sa lahat ng nakaalala sa kanyang special na araw, kung saan makikita sa kanyang ipinost Facebook ang ilang cards and gifts na halos karamihan ay bulaklak. So basahin po natin ang message ni Miss Ann Curtis. So much love. Thank you to everyone that remembered my special day. Our home smells like spring. Can't wait to read all the cards and unbox. Light and love to all. So very much appreciated po si Ann Curtis sa lahat ng nakaalala ng kanyang special na araw. Kaya sobra siyang nagpapasalamat sa lahat, sa kaibigan, sa fans, at sa mahal sa buhay na nagpadala po or nagbigay ng regalo on her 40th year. So belated happy birthday Miss Ann, at sana po ay bumalik or masilayan muli natin ang Diyosa ng Madlang People sa noontime show ng GMA at ABS-CBN na It's Showtime. For sure, most of Madlang People fans ay kinasasabi ka na muling makita si Ann Curtis. Samantala, Atasha Mulak pinasilip ang naging ganap sa behind the scene ng shoot ng ini-endorso nitong Palmolive. Kitang-kita ang ganda ng lugar na pinag-shootingan nito na tila malamig at maaliwalas dahil sa malagubat ang set. Kung hindi ako nagkakamali, ito din yung lugar kamakailan na tinapik natin na opo na may falls. So ganda at ang sexy ng Eat Bulaga host bagay sa kanyang ini-endorsong Palmolive. Kaya madalas wala din ito sa noontime show ng iconic trio na Eat Bulaga dahil na din sa hectic ang schedule nito. So congrats Atasha Mulak. Punta muna tayo mga kaparokya sa highest views online ng dalawang noontime shows kahapon. So makikita dito mga kaparokya ang It's Showtime ay may 90,000 views at ang Eat Bulaga naman po ay may 88,000 views. So dito ay naungusan ng It's Showtime ang Eat Bulaga para sa kanilang daily highest views or pinakamataas na naabot na views every episode. So no excuse po tayo dito mga kaparokya kahit alam naman natin na naglipatan ang views ng Bulaga sa main YouTube channel ng TV5. Kumbaga, ang dahilan ng pagbaba ng views nito mga kaparokya ay dahil po sa poor audio or mahinang audio ng YouTube channel ng Eat Bulaga. Ayon yan sa isang netizen or viewer natin na nag-comment sa video natin na sinasang-ayunan naman natin dahil kahit ako, pansin ko din yun. At matagal na nating sinasabi yun. So sana maayos ng Eat Bulaga ang patungkol dito. Pagdating naman po sa team replay views, makikita dito na ang It's Showtime ay may 446,937 views. At ang Eat Bulaga naman po ay may 407,198 views. So more than 39,000 views ang inilamang ng It's Showtime sa Eat Bulaga para sa team replay views as of 11:20 PM. So sobrang naapektuhan talaga ang views ng main YouTube channel ng Eat Bulaga dahil sa mahinang audio nito. So dito ay umangat ang It's Showtime sa Eat Bulaga pagdating sa team replay views at sa highest viewership kahapon.
Mapunta naman po tayo sa naging reaction ni Tito Sotto sa naging pahayag ni Ellie Buendia patungkol sa kanilang tatlo na Tito Vic and Joey. So, kamakailan nga mga kaparokya ay in-interview ang E-Heads or ang frontman na si Ellie Buendia kung saan tinanong siya patungkol nga po sa kanta nilang Spoilarium na pinabulaanan nito kung saan na iuugnay sa rape kay Pepsi at sa TVJ or sa Tito Vic and Joey. So dito ay hindi niya daw magagawang siraan ang kanyang mga idol or yung kanyang mga hinahangaan at itinuturing niyang hero or bayani. Dahil sa pahayag na ito ni Ellie ay nag-react ang isa sa original host ng Eat Bulaga na si Tito Sotto. And he says, mga kaparokya, the feeling is mutual. And according to him mga kaparokya, ang E-Heads daw ang bagong hero ng entertainment industry, particular nga po sa music industry. At sang-ayon naman po tayo doon mga kaparokya dahil magpasa hanggang ngayon, maririnig at sikat pa din po ang banda kahit disbanded na at minsan ay nagsasama-sama na lang. So yun nga mga kaparokya, nagpapasalamat si Tito Sotto sa naging pahayag ng frontman ng E-Heads na si Ellie Buendia at idol din daw nila ang mga ito. Alam naman po natin mga kaparokya na noong dekada 70s or dekada 70 ay naging vice president si Tito Sotto at lahat ng under sa Vicor Music noon ay pumatok ang mga kanta dahil na rin po sa under his management. Kaya hinahangaan din tunay ang Tito Vic and Joey pagdating sa music industry. Back in 1970s kung saan may grupo pa pong banda sila Tito Vic and Joey at yan nga po ay ang VST and Company. At ngayon po ay hanggang ngayon ay mapapakinggan pa rin po natin ang mga kantang isinulat ng legendary trio. And of course, ang E-Heads na magpasa hanggang ngayon ay alam kahit ang mga Gen Z ang kanta na ginawa ng Eraserheads. Kaya yun nga, naniniwala po tayo na magpasa hanggang ngayon ay hero ang VST at ang Eraserheads pagdating sa OPM. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.9 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So sa oras na 1:22 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Sexy Babe. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay Sugod Bahay, mga kapatid. So dito po may kita po natin ang It's Showtime po ay may 7,700 viewers. Samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Eat Bulaga. So wait lang po tayo mga proka. So dito may kita po natin ng Eat Bulaga po ay may 3,700 live viewers. So again as of 1:23 PM ang Showtime po ay may 7,700 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 3,700 live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin mga kaparokya ang Eat Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyan subscribers na 2.28 million subscribers at sa It's Showtime naman po under GMA Network YouTube channel na may 37.8 million subscribers. Sa oras na 1:23 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 23,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 30,000 viewers. So again as of 1:24 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 23,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 30,000 viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.52 million subscribers at sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.32 million subscribers. Sa oras na 1:24 PM mga kaparokya ang It's Showtime, sila po ay may 90,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 100,000 live viewers. So again as of 1:24 PM ang It's Showtime, sila po ay may 90,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po
ay may 100,000 live viewers. So, bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay, ang total na nakuha ng It's Showtime ay 120,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 133,000 live viewers. So, again, ang It's Showtime po ay may 120,000 at ng Eat Bulaga naman po ay 133,000 live viewers. So, magpapaalam po muna pansamantala mga kaparokya. Magbabalik po tayo. Thank you and God bless.